Hallelujah. Alam ko po, medyo mahirap bumangon. Sino po dito yung talagang ang pagbangon ay kalahati? Kasi po malamig at masarap matulog kasi po nagdaan po tayo sa mainit na panahon. At sa panahon po ngayon ay talagang mararanasan natin na masarap matulog. Pero sa kabila noon, mas mahalaga ang pagsamba natin. Amen? Sapagkat ang pagsamba natin ay tunay na binibigay dapat natin sa San Diyos na makapangyarihan at nagbigay ng pag-ibig sa atin. Kaya sabi mo sa katabi mo, binabati kita. At kasama kita ngayon nagpupuri sa Panginoon. Amen? Praise God. Alam niyo po ba sa panahon po natin ngayon, yung napapansin, yung madalas makakita sa social media ng mga AI, yung artificial intelligence. Di ba? Yung kala mo mismo yung taong yun na nagsasalita, pero hindi pala. Di ba? Maraming nga mga kilalang tao, mga broadcaster na namimeke, nag-i-endorse sila ng mga bagay na produkto na hindi naman sila pala yun. Artificial intelligence. Kung saan, peke. Ano ba? Peke po. At sa marami din produkto po, maging sa ating mga bagay, mga kagamitan, ay peke. Hindi nyo napapansin? Sapatos, damit. No? Ang pangalan nga ng Adidas, Adudas na. Pag hindi mabilis ang mata mo, mapagkakamala mo, Adidas, kaya pala mura. Mali yung letra, Adudas. Ano? Tapos yung Nike, naging Nike. Kaya nga, marami mga ginagawa na peke. Ano? Kaya nga, pag maging mapanuri po tayo, even sa social media, marami pong fake news. Yung buhay ginagawa ng patay. Sabi, namatay na pero hindi naman. Kaya dito po makikita natin yung pandidisib ng kaaway, lalong-lalo na po ang nakakatakot, maging po ang mga Kristiyano ay may peki na rin. Totoo po yan. Yan po nung panahon pa ni Peter, sa Bagong Tipan, sinabi na po yan. Yan po ay mababasa natin sa pangalawang Pedro 2 hanggang 1 hanggang 2. Sabi po dito, nagkaroon din ng mga bulaang propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. Noon pa, meron na. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Talagang sinasabi na sa panahon din natin, na susunod pang panahon, meron na mga huwad o peke na magtuturo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo, palihim niya ituturo ang mga aral na makasisira sa pananampalataya ninyo. Itatakwil nila maging ang Panginoon na tumubos sa kanila. Kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Sa kabila nito, marami pa rin susunod sa nakahihiya nilang pamumuhay at dahil sa kanila, malalapastangan ang katotohanang sinusunod natin. Ibig sabihin, nung sinasabi ni Peter, nung panahon nila, meron na. Meron nang ginagawa na kaaway to deceive us sa ating pananampalataya. May nagtuturo na si Jesus ay hindi talagang tunay na Diyos at maging sa panahon natin, tinuturo po yan. At marami po itinuturo ang ibang tao na malayong-malayo po sa katotohanan at hanggang sa dumating nga po na wala naman talagang Diyos eh. Wala naman talagang Jesus. Kaya nga sinabi dito, maaaring talikuran mo na ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag kayo nagbabasa o nag-scroll kayo sa social media, dapat maging mapanuri po kayo. Kasi marami pong sinasabi doon na hindi naman totoo si Jesus. Gawin mo na yung gusto mong gawin. At ito po yahantong sa nakahihiya nilang pamumuhay. Na dating hindi ka gumagawa ng nakahihiya, gagawa mo pa ng ganito. Bakit? Dahil akala mo isa kang tunay na Kristiyano pero hindi pala. Na-deceive ka. O nalinlang ka ng kaaway. Alam niyo po ba, napakahalaga sa atin na maging totoo tayo sa harapan ng Diyos. Sa amin, pwede natin itago sa ating mga kapwa mananampalataya. Pero po sa harapan ng Diyos, hindi po natin ito kayang itago. Hindi po natin ito kayang ilihim sa Kanya dahil hayag sa Kanya ang lahat. Ang pagkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos ay may pagbabago. Amen? Kaya po, mahirap po sabihin mo sa isang kapwa mo na sa Kristiyano pero wala po nakikita ang pagbabago. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be a true Christian.
Maging tunay kang Kristiyano. Yan po ang ating series title, True Christian o Tunay na Kristiyano. Bakit po kaya? Alam natin na sino po naniniwala na malapit ang dumating ang ating Panginoon? O kaya, alam mo darating ang Panginoon. Tama, di ba? Alam niyo po ba bakit mahalaga po na malaman mo na ikay isang tunay na Kristiyano? Kasi baka pag biglang dumating ang ating Panginoon at hindi alanganin ka, totoo ba akong Kristiyano? Kasi meron po sa Bible na sinasabi, tumatawag, Panginoon, Panginoon, pero sumagot ang Diyos. Hindi kita kilala, who you? Kasi ang kilala ko lang yung sumusunod at tunay na sumasampalataya sa akin. Yun po ang nakakalungkot ang mangyayari sa atin na pag tayo tumatawag sa Panginoon at sabihin mo, sino ka? Hindi kita kilala. Kasi ang kilala ko lang yung sumusunod sa akin at tunay na sumasamba at sumasampalataya sa akin. Katulad po na sinasabi sa 2 Korinto, ito po ang ating series verse, sa 2 Korinto 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ibig sabihin, sa pamamagitan po nito, malalaman mo ang isang tunay na Kristiyano. Kaya minsan madalas sa atin, Kristiyano ka bala? Hindi halata. Tingnan mo yung katabi mo, halata ba? Kasi po bakit? Kasi hindi nakikita yung tunay na pagkatao na dapat may bago ka ng pagkatao. Parang sinabi nga po dito ni Nicodemus, ano ba yan? Kasi sabi po ng Panginoon, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos hanggat hindi ka ipinanganak na muli. Sabi ni Nicodemus, ano, ipanganganak ako sa tiyan ulit, ilalabas? No, hindi. Ang espiritu at ang physical, ano ibig sabihin? Kailangan mong mamatay para sa dati mong pagkatao. At magkaroon ka ng pagkatao, ito po yung pagkatao na ibibis mo ang ating Panginoong Jesus. Kaya po madalas nakikita po tayo, bakit kaya nasabihan ako, Kristiyano ka ba? Pero hindi halata. O kaya naman, ay talagang Kristiyano ka. Kasi yung dati mong pagkatao, ibang-iba ka na ngayon. Yun po ang katotohanan. Kaya po sunod po ito ni Apostol Paul sa mga Korinto, kasi po ang mga Korinto noon, sila po yung mga carnal Christian kung tawagin. Alam mo yung carnal Christian? Sila po yung Kristiyano pero carnal, makamundo. Kaya nung sinulat po ito ni Paul, kaya 2 Corinthians, pangalawang sulat na ito ni Apostol Paul sa mga Korinto. Kasi nga, sila yung mga Kristiyano, they claim to be Christian, pero ang layo, hindi pa rin nila ginagawa yung pagkataong ibibis dapat ng ating Panginoon sa Kristo. Nandun pa rin po yung immorality nila, nandun pa rin ginagawa nilang pandaraya, nandito yung pagsisinungaling nila, lahat ng masasama noon, hindi pa rin nila inaalis. Kaya nga tinawag po sila ng carnal Christian. Hindi totoong Kristiyano kasi nga yung pagkatao, the same pa rin. Walang nagbago. Ang maganda po sa pagbabago, paggaling sa Panginoon, maganda. Tama po ba? Kaya ito si Apostol Paul, ganun na lang po ang kaniyang pagsusumamo sa mga taga-Korinto. Kasi bakit? Kung tunay kayong Kristiyano, dapat may pagbabago. Dapat nakikita yung dating yung pagkatao, iniuhubad yun na. We're not talking about perfection dito, yung magiging perfecto. Kaya hindi, yung nakikita mo may pagbabago nangyayari, unti-unti may nababago. Yung kasalanan mo, nagasong kalaking tangkal, lumiliit. Di po ba? Kasi we're not perfect. Nagkakamali pa rin tayo, pero dahil sa biyaya at awa ng Diyos, nagagawa natin ng Panginoon. Sabi nga sa kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, lalo tayong tinutulak upang gawin kung ano ang mabuti. Kaya nakakagawa po tayo ng mabuti dahil saan? Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo. Kaya dapat alamin natin kung tunay ang ating pananampalataya. Dapat po sinusuri po natin. Sabi po sa 2 Korinto 13:5, suriin ninyo ang inyong sarili kung talagang tunay ang inyong pananampalataya. Nasusuri po ba natin? Sa atin ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi ba ninyo alam na si Kristo Jesus ay nasa inyo maliban na lang kung di kayo tunay na mananampalataya? Kung alam mo na si Jesus ay buhay sa pamumuhay mo, sa buhay mo, dapat nakikita po yun. Kaya Christian,
Christ-likeness. Kaya nga may nagsabi nga, ang Christian, tinanggal mo yung Christ, ang matitira, I-N, di ba? I am nothing. Kapag si Kristo na wala sa buhay mo, walang kabuhay-buhay ang buhay mo. Naintindihan niyo po? Kumbaga, walang pagbabago. Kaya madalas po sa atin dito, lalo na mga lalaki, di ba, gusto ko na mabago, gusto ko na tanggalin ang aking mga bisyo. Pero hindi ko magawa. Totoo po yan. Pero nung si Lord ay umenter sa buhay mo, nakuha mo ang pagbabago. Amen? Totoo po yun. Kasi nga yung gustong pagkatao na binigay sa iyo, kasi nga tayo nilikha ng Diyos sa kanyang kawangis, ibinabalik niya yun. Yung disenyong iyon. Kaya pag tayo ay tunay na Kristiyano, yun po ay dapat nakikita natin. Nasisiyasat ba natin? Tunay ba akong Kristiyano? Nakikita ba sa buhay ko si Jesus? O yung ako pa rin na pagiging makasarili? Ako pa rin yung nasusunod sa buhay ko? Ako pa rin yung handa para talikuran si Jesus at sundin pa rin yung akin mga dating gawa? Kaya nga sabi nga dito, maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. Kaya ibig sabihin, lahat ng mananampalataya ay talagang nilaan para sa pagbabago. To be transformed. Yung po. Kaya minsan, di ba, sinasabihan tayo, ay, Kristiyano yan kasi ang laki ng pinagbago. Kaya nakita rin, ay, nagbabago na to. Kristiyano to. Kasi yung po talaga, we are destined to be changed by the Lord. Talaga tayo ay tinalaga ng Diyos para maging kawangis niya. Kaya si Moses nung siya nakikipag-usap sa ating Panginoon, sa Diyos Ama, nagningning. Pero yung kaningningan nawala yun. Pero ngayon sa panahon natin, kung ikay mananampalataya, kung ang Panginoong Jesus ay nasa buhay mo, nakikita ang Panginoon sa buhay mo. Kaya sabi, nagpabelo ka ba? Nagpa-facial ka ba? Bakit? Kasi iba yung mukha mo Ang liwanag. Sino yung naka-encounter ng ganon? Nakakita ka ng kapwa mo, ng mga kaibigan mo noon. Parang si Mrs. ko noon. Nagpunta kami palengke. Kami nung kaklase niya nung elementary. Kailan ka dumating? Bakit? Di ba nagpunta ka ng ibang bansa? Hindi kasi tingnan mo mukha mo, ang liwanag Pero hindi naman siya nagpupunta ng ibang bansa. Nagpunta ng ibang bansa. Ibig sabihin, makikita yung liwanag. Hindi nyo napapansin sa mga punong-puno ng problema, alalahanin? Ang bigat, di ba? Makita mo, may problema ka. Patay si Kristo sa'yo. Totoo, di ba? Kasi kung buhay si Kristo sa'yo, yung kagalakan, dahil buhay ang pag-asa mo, nakikita yun sa mukha mo, nakikita yun sa pamumuhay mo. Amen? Kaya yun ang gusto ng Panginoon. Bilang isang tunay na Kristiyano, nakikita talaga. Hindi lang dahil pinagpapala ka, hindi dahil masagana ka, hindi dahil masaya ka, no. Kahit sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng titiis ka, kaya mo ngumiti. Bakit? Kasi si Kristo ang kasama mo. Si Kristo ang buhay na nagbigay sa iyo ng kaligtasan. Walang sino man ang pwede magbigay maliban sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga sabi, tignan mo, suriin mo yung pananampalataya. Baka isa kang walking dead. Alala ko sabi ni Pastor Mike. Di ba, naglalakad ka, physically kang buhay, pero spiritually patay ka. Sinabi yun, biblically. Kaya dapat tinusuri natin. Ano ba yung tunay, ang tanda ng tunay na Kristiyano? Unang-una, dapat, pag tunay kang Kristiyano, naranasan mo ang tunay na kaligtasan. Experience through salvation. Sabi po sa Hebreo 12:2, ito po ating key verse, ituon natin ang ating Panginoong kay Jesus na siyang sandigan ng ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Siya po kasi yung nagbigay sa atin ng kaligtasan, siya yung tunay na kaligtasan, kaya dapat sa Kanya tayo nakatuon. At ito pa, tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya. Tayo po ba kaya? Bilang Kristiyano, kinahihiya po kaya natin? Kristiyano ako, pero pagkaharap natin ng ibang tao, lalo hindi Kristiyano, hindi mo masabi, join ako. Pero si Lord, hindi.
Hindi niya kinahiya maging kamatayan para ibigay sa atin yung tunay na kaligtasan. Dahil inisip niya ang kaligayahan, naghihintay sa Kanya. At ngayon nakaupo na siya sa kanang trono ng Diyos. Ang pagkakaroon ng tunay na karanasan sa ating Panginoong Hesus, ito yung tunay na kaligtasan. Kasi kaligtasan si Jesus. Kaya makikita po natin kung sino nagbigay sa'yo ng kaligtasan, dapat doon ka nakatutok. Doon ka nakatuon. Siya yung nagbigay sa'yo ng kaligtasan, dapat masaya ka. Every time tayo ay nagtitipon-tipon dito, hindi naman ako ang kinatatagpo nyo. Tama? Sino kinatatagpo natin pag po tayo nagsasama-sama ng ganito? Sino po? Si Lord, tama, di ba? Alam niyo po ba, si Thomas, nung nakita niyo po si Jesus, nung siya'y muling nabuhay, kasi siya pwede yung Doubting Thomas, hindi mabubuhay si Jesus. Pero nung nakita niya, lumuhod siya. Ganoon talaga ang ito talaga ang aking sandigan ng aking pananampalataya. Ito yung tunay na kaligtasan kasi muli na buhay. Si John, nung nakita niya si Jesus na muli na buhay, nahimatay. Ganoon. Ganoon ang pagkaka-encounter nila sa ating Panginoon. Kaya pag tayo po ay na-encounter natin si Lord, naranasan natin yung tunay na kaligtasan, hindi pwedeng walang epekto sa'yo. Kaya pag tayo nagwo-worship, dapat epekto yun. Kasi bakit? Humaharap tayo sa Panginoon. Humaharap tayo sa isang Diyos na bigay ng tunay na kaligtasan. Ano po ginagawa natin? Wino-worship ba natin siya? Katulad ba tayo ni Thomas lumuluhod at sinasamba ang Panginoon? Wala naman siguro ito si Juan na nahimatay. Ano po yung katotohanan? Nabigyan dapat natin ng malalim na pagtanggap yung tunay na kaligtasan ng ating Panginoon. Kasi minsan madala sa atin, pagkaligtasan, okay na yon. Para maligtas ako, tama na yon. Hindi yun. Hindi natin pwedeng malinlang ang ating Panginoon. Kasi ang Panginoon, alam niya lahat, magyang iniisip mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, maging tunay kang Kristiyano. Maging tunay kang sumusunod sa akin, followers of Christ. Tunay kang sumusunod sa akin. Dahil sa pagkamatay muling pagkabuhay, naranasan natin ang tunay na kaligtasan. Kaya sa Kanya nga nagmula ang lahat eh. Ano po sinabi sa unang Korinto 15:16-17? Sapagkat kung walang muling pagkabuhay ng mga patay, maging si Kristo ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang silbi ang iyong pananampalataya. At hindi pa kayo napapatawad sa inyong kasalanan. Sino pa naniniwalang napatawad ang iyong kasalanan? Amen. Ibig sabihin, naniniwala kang muling nabuhay ang Panginoon. Sabi ko, madali ko sinasabi sa inyo, kung hindi tayo naniniwala by faith na nabuhay ang ating Panginoon sa Kristo in 3 days, mag-uwian na lang tayo. Walang silbi itong ginagawa natin. Bakit? Kasi naranasan natin yung tunay na kaligtasan. Pastor, hindi pa natin naranasan. Kasi nga, hindi pa nga tayo namamatay. Totoo yun. Kaya nga faith, by faith, sa pananampalataya. Kaya nga tayo lumalakad dito sa earth, hindi sa pamamagitan ng ating sight, ng ating paningin, kundi sa pananampalataya. Kasi pag ang isang Kristiyano na buhay sa pamamagitan ng karnal na paningin o karnal, wala. Babalik ka sa dati mong pagkatao. Kaya nga by faith, bakit? Sa pananampalataya. Kaya mababasa natin, pag tinanong ni Jesus, ang isang, di ba, yung babae dinudugo for 12 years, hinawakan. Ang sabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yung mga inaalihan ng masamang espiritu at yung may mga sakit, ang sabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yung pananampalataya ngayon, sabi na nga ng Panginoon, hindi malulugod ng Diyos kagat wala ang pananampalataya ang tao. At sa ating lahat, yung po'y nakaugnay sa ating Panginoon so Kristo na siyang tunay na nagbigay ng tunay na kaligtasan sa ating lahat. Kaya once na experience mo yung tunay na kaligtasan, mawawala ang takot mo. Ako po, madalas ko yung tinitestimony sa inyo, ako po hindi pa mananampalataya, takot po akong mamatay. Kaya po ako nagpapakalasin para pag natulog ako, dire-diretso. Baka doon sa kabilang buhay, walang alak eh. Pero hindi, bakit? Tanong ko po sa inyo, nung kayo hindi mananampalataya, pag pinag-uusapan ng kamatayan, yung pag-usapan,
knock on the wood pa tayo. Di ba ganon? Pero hindi. Kasi sinasabi ng Book of Hebrews, sabi, ang lahat itinadhana mamatay at kasunod doon ay paghuhukom. Lahat tayo dadanas doon. Pero dahil sa ating Panginoong Kristo na naranasan mo bilang isang tunay na Kristiyano, yung tunay na kaligtasan, sabi ni Lord, ligtas ka sa pamamagitan ko. Sabi ng Panginoon, di ba? Kung sinasambitan ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon, ang muli na buhay, nag-etlong araw, ikaw ay maliligtas. Ganun lang kadali. Oo, ganun. Di ba? Pero ano sabi ng Panginoon? Dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, dahil doon sa tunay na kaligtasan na meron ka ngayon, meron kang alin? Pamumuhay na may kabanalan. Ito po sa 2 Pedro 1:3. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin upang makapamuhay tayo ng may kabanalan. Tayong may kabanalan. Ibig sabihin, nung tayo po'y separate from God, tayo po'y walang kabanalan. Bakit? Puro tayo makasarili. Yung napansin yon? Laging iniisip natin yung ating yung kagustuhan, yung immorality, lalong-lalo na po. Walang kabanalan. Alam mo yung kabanalan sinasabi dito ng Panginoon? We are sanctified. Tayo po itinalalagan ng Diyos para sa Kanya. Ibig sabihin siya na yung magdidetermine ng buhay mo kung ano ang tama at mali. Ang kasalanan po kasi, nung tayo po yung nagkasala, ano po nangyari? Ako bahala kung ano ang tama at mali sa akin. Ako masusunod. Yan po yan. Pero nung tayo ay tumanggap at naging tunay na Kristiyano, yung tunay na kaligtasan, yun ang nagbigay sa atin upang makapamuhay tayo ng may kabanalan. Ito sabi nga po sa karugtong, ito'y sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Sino dito yung mga tinawag ng Panginoon? Amen. Siya pa rin ang nagbigay sa pamamagitan ng kaligtasan na ating natamo. Kaya tayo tinawag na tunay na Kristiyano kasi nga tayo po ay sumusunod sa patakaran ng Diyos kung paano at gusto ng Diyos yun ang ginagawa natin. Kaya pag ang isang mananampalataya against sa ginagawa, hindi nakikipag-cooperate, huwag mong asahan, mababago. At masasabi niya na tunay siya, hindi mo pwedeng dayain ng Diyos. Kung tayo nadadaya pero ang Diyos hindi. Sabi nga dito, tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. Kaya tayo tinawag ng Diyos para maging mabuti, hindi para maging masama. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, I am Christian, hindi ang ginagawa mo, kabaliktaran sa pinagagawa sa iyo ng Diyos. Kasi bakit dito sabi, tinawag tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. Ibig sabihin yung tumatawag sa iyo, mabuting Diyos. Ang tumatawag sa iyo, makapangyarihan. Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, magagawa mo. Because of ano? Because of His power. Kaya mga lalaki, mga babae, di ba? Ang hirap-hirap magbago. Pero nung nasumpungan mo ang tunay na kaligtasan mula sa Diyos, may imposible. May imposible ba? Sino dito yung mga binabago ng Diyos? Amen, di ba? Ako masasabihin ko sa inyo, lagi ko sinasabi ko sa inyo, kung ako'y nakilala nyo noon, sasabihin nyo, ayoko maging kasama si pastor. Maloko po ako talaga. Pero masayahin tao po ako. Pero sabi ko, hindi ako darating sa point na gagamitin ako ng Panginoon. Hindi ako darating sa point yung aking mga kamalian maging kagalakan at maging encouragement sa ibang kalalakihan. Kasi bakit? Hinanda tayo ng Diyos. Tinawag ka ng Diyos para ipakita yung kanyang mga kapangyarihan, imposibleng bagay na magiging posible dahil sa ginawa sa iyo ng Diyos. Amen? Kaya nga, pag ang tao binabago, sabi, tunay na Kristiyano ito. Bakit? Alam niya na kumikilos ang Diyos sa buhay niya. Kaya nga po ako, bilib ako sa mga pastor na kaya mga leader na mga drug addict, drug lord, mamamatay tao. Bakit? Ang hirap baguhin yan. Si Lord lang ang pwedeng gumawa niyan. Amen? Bakit? Kasi naranasan nila yung tunay na kaligtasan ng ating Panginoon. Yung po, ang nakakalungkot lang po kasi, kaya iban tumatalikod kasi bakit? Kulang sa karanasan sa ating Panginoon. Kung lagi mong nararanasan ng Diyos sa buhay mo, hindi pwedeng tumalikod ka sa Panginoon. Bakit? Danas na danas mo eh. Amen? Sino po yung madalas maranasan ng Panginoon sa buhay niya? Amen, di ba? Kaya hanggang ngayon nandito tayo eh. Ano man ang mangyari, nandito tayo. Hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Kasi yun po ang katotohanan. At kung tanda ng tunay na Kristiyano ay maranasan ng tunay na kaligtasan, dapat tayo ay may tamang tugon. Paano ba tayo mag-response dun sa
tunay na kaligtasan o ang ating Panginoon. Paano ba tayo mag-response dito? Ano po sinasabi sa pangalawang Pedro 1:5-7? Medyo mahaba po ito. Dahil dito, pagsikapan ninyo maidagdag sa pananampalataya nyo ang kabutihang asal. Nakita nyo? May faith tayo, pero dahil ikaw ay true Christian, totoong mananampalataya ka, totoong Kristiyano ka, hindi lang faith dapat na nakikita sa iyo, kundi may pagbabago. Kabutihang asal, sa kabutihang asal, ang kaalaman. Pag meron tayong kabutihang asal, nagkakaroon tayo ng wisdom. Hindi po ba ano yun? At sabi dito, sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Ano ba yung kaalaman na to? Ito yung mula sa salita ng Diyos. Kaya po, diba, lagi na po namin kayo ni-encourage magbasa ng salita ng Diyos. Kasi, ang Biblia naman, puro mabubuti, makikita mo dyan eh. Kaya yung kaalaman na to, magbibigay sa'yo ng pagpipigil sa sarili. Ano yung pagpipigil sa sarili? Kasi noon, ay hindi pala masama mag-inom. Kasi sabi ng barkada ko, pwede pala eh. Eh, nung nabasa mo yung salita ng Diyos, yan ay templo ng banal na Espiritu na pwede magdala sa'yo ng kapahamakan, magkakasakit ka. O di ba, sabi ng Biblia, at pwede pang gayahin ng mga anak mo, wag na lang. Nagkaroon ka ng, ay oo nga, nagpipigil ka sa sarili. Ay pwede pala mag-asawa ng 2 o 3 kasi sinasabi sa ng mga kaibigan ko, lalo sa lumang tipan. Pwede mag-asawa ng marami. Pero nga sa bandang huli po, sa bagong tipan, iniba po ng Panginoon yan. Bakit? Kasi marami po sa panahon ng lumang tipan, kahit si Solomon, matalino yan ha. Wala makakadaig sa kanyang karunungan, pero nagkaasawa po siya ng 1,000. Imagine, 1,000 naging asawa ni Solomon. 700 na mga prinsesa, 300 na mga alipin. Ganon. Pero ano nangyari po? Napahamak siya. Dahil sumamba siya sa mga hindi kapwa niya, mananampalataya. Kaya nga sinasabi kayo mga kabataan, huwag kayong makikipamatok sa hindi nyo mananampalataya. Kasi idadaling kayo sa kapahamakan. Kaya sa pamamagitan ng tamang tugon sa tunay na kaligtasan na meron ka ang ating Panginoon, dapat meron kang pagpipigil sa sarili. Pag ikay nag-aaral, mag-aaral ka muna. Pag ikay naghahanap buhay, maghanap buhay ka muna. Huwag tayo magmadali. Lalo din may mga asawang lalaki. Kung ikaw lalo na yung mga dinidikitan, hindi nyo napapansin yung mga Kristiyanong lalaki, lalo dumidikit ang mga babae. Dapat may pagpipigil ka sa sarili. Lalo na pag nakasakay ka sa jeep, nakasaharapan mo. Di ba? See-through na. Kailangan mo magpigil sa sarili. Ganon din ang mga babae. Kapag nakakita, nakahawig ni Domeng Su, patay na. Di ba? Sino pa ba? Iba, hindi ko ba kilala ibang mga sikat eh. Pero kailangan magpigil tayo sa sarili. May nag-aalok sa'yo ng mga masasamang bisyo. Tikman mo lang. Hindi, bakit? Kasi meron kang kaalaman mula sa salita ng Diyos at ikay tunay na Kristiyano, ikay dapat, sabi nga, idagdag mo ito. Sabihin, kailangan ilagay mo. Hindi ka pwede mamili. Ay, hindi pwede. Hindi, ididagdag mo. Kailangan mangyari, makita sa iyo yun. Sabi nga dito, ang pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis. Ayan. Di mga karamihan sa mga Kristiyano nagtitiis. Pag mainit nga, okay lang. Kapag may baha, kailangan natin sumulong sa baha kahit gandito. Bakit? Gusto kong mag-worship kay Lord. Gusto kong sumunod sa Panginoon. Sabi dito, sa mga nag-aaral, di ba? May mga kasabihan sila, it's better to cheat than to repeat. Ay, hindi. Bilang isa kang tunay na Kristiyano, mag-aaral ako. Bakit? Kasi ako makikinabang dito. Hindi ako gagaya sa mga nag-cheat. Bakit? Mahihirapan niya sa college, pag nagkaroon ng trabaho, mahihirapan sila. Nandaya sila. Kaya itinuturo sa atin na magtiis, lalo-lalo sa pagsunod natin sa Panginoon. Katulad ni Jesus, may nakahanda na maganda sa hinaharap pag lalong sumusunod ka sa Panginoon. Nagtitiis ka. Sa pagtitiis, may kabanalan. Sabi ko nga po sa inyo eh, para sa Diyos gagawin ko. Para sa Diyos, susunod ako. Hindi ako makikiayon sa gawa ng sanlibutan. Hindi ako susunod sa mga payo ng mga ibang tao na kasasama ko. Lalo-lalo pag uso-uso, makiuso lang, pero ikapapahamak ko, huwag po natin gawin. Kasi nga, yung pagtitiis mo, dahil may pananampalataya ka, tunay kang isang Kristiyano, ang kabanalang ito, ang pag-ibig ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. Minamahal na natin ang ating kapwa Kristiyano. At hindi lang yun, sabi, at ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig sa lahat. Hindi niyo po ba napansin nung kayo naging Kristiyano, nagkaroon kayo ng pake sa kapwa niyo?
Sino pa nakaranas ng ganon? Di ba? Yung nga lang, pupunta ka ng CR na public eh. Alam mo may gagamit na iba, ipa-flash mo. Po ba? Sa mga babae, pupunasan pa yung ano. Kasi may papalit, bakit? May paki ka na eh. May pag-ibig ka na. Alam mo, pag magpapark ka yan, alam mo makakaroon ng paggambala dyan, obstruction, hindi mo gagawin. Bakit? Kasi alam mo may magsasuffer sa gagawin mo. Pag-ibig mo sa lahat. Hindi napapansin yon? Meron ka ng paki sa kapwa mo, hindi tulad dati na hindi ka mananampalataya, bahala ka. Ito gagawin ko. Magdusa ka. Mga ganon. Pero hindi na ngayon eh. Kasi ang tamang tugon sa tunay na kaligtasan, ibinibigay mo, idinadagdag mo yung bunga ng kaligtasan. Kaya nga, no wonder pag tayo po ay mga pausap ng mga hindi mananampalataya, ibang-iba tayo eh. Sabihin, Kristiyano ka, no? Kasi nakikita nila, hindi ka ayon, lalong-lalo ito, ganito mga katangian. Matiisin, ayan. Kahit anong mangyari, hindi ka gagawa ng masama. Kasi po, ito po ay tamang tugon sa tunay na kaligtasan. Ang tunay na kaligtasan ay pagiging masunurin sa Diyos. Kaya nga pag tayo nagkaroon ng tunay na kaligtasan, yung ating Panginoong Jesus, nagiging masunurin tayo eh. Mga anak, nagiging masunurin sa mga magulang. Di ba? Ang magulang sa ating gobyerno, sa ating Panginoon, sa lahat, nagiging masunurin tayo. Lalo na kung tayo mapapabuti. Ano po sabi sa Filipos 2:12-13? Mga minamahal, kung paano palagi niyo akong sinusunod nung magkakasama pa tayo, ito po si Apostol Paul, mas lalo sana kayong maging masunurin. Kahit ngayong malayo na ako sa inyo, sikapin ninyong maipamuhay ang kaligtasan, tinanggap nyo na may takot at paggalang sa Diyos. Sikapin nyo ipamuhay ang kaligtasan, ang ating Panginoon. Dapat nagsusumikap tayo. Hindi tayo katulad ni Juan Tamad. Hintay nilang bumaksak yung guwaba para kumain. Hindi ganon. Faith without works is dead. Kapag tayo nananampalataya sa Panginoon, dapat nagkakaroon tayo ng pagnanais. Lord, katulad ng ginawa po natin ngayon. Di ba? Masarap matulog eh. Tama? Pero dahil sa Panginoon, sinisikap mo, Lord, sabi mo, wag naming kaligtaan ang pagtitipon ganito. Susunod ako. May pagsisikap tayo. Meron tayong effort na ginagawa. Sabi nga dito, sikapin niyo ipamuhay ang kaligtasang, tinanggap niyo na may takot at paggalang sa Diyos. Kasi pag may takot at paggalang sa Diyos, may karunungan ka. The fear is the Lord, the beginning of wisdom, sabi ng Panginoon sa Proverbs. Sapagkat ang Diyos ang siyang kumikilos sa inyo upang magkaroon kayo ng pagnanais at kakayahang masunod ang kalooban niya. Kay si Christ pa rin eh. Kaya nga makikita nyo, hindi dapat mahiwalay ang ating Panginoon, ang tunay na kaligtasan sa buhay ng isang Kristiyano. Bakit? Lalong hindi mo siya masusunod. Yung mga nagbabackslide, tanungin mo, lumalayo sila sa Diyos eh. Kaya hindi sila makasunod sa kalooban ng Diyos kasi lumalayo sila. Bakit pa? Kapag kasama mo ang liwanag, madali mo makita kung anong may problema sa buhay mo. Tama? Sino po nanalamin dito na patay ang ilaw? Ha? Wala, ano? Siyempre, kaya ka nanalamin kung sumamakita yung ano yung dapat ayusin sa buhay mo, sa mukha mo. Kaya ka nanalamin kasi sa maliwanag. Kasama mo ang kaliwanagan ng Panginoon. Kaya pag kasama mo ang Panginoon, lalo mo nakikita, kailangan tanggalin ito. May mancha pala ako dito. Ito pala. At hindi mo napapansin, unti-unti kang nababago mula sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya pag ang Diyos, amen, palakpakan natin ng Panginoon. Kapag ang Panginoon, si Jesus, yung tunay na kaligtasan, hindi mo kasama sa buhay mo, hindi mo isinasa buhay, wala nga pagbabago. Kasi nga hindi nakikitang buhay. Hindi nakikita yung liwanag sa buhay mo. Kaya puno ng kadiliman. Kaya nga sabi ng Panginoon paano mo mayahayag, puno ng kadiliman ng buhay mo, mismong ikaw bulag. Sa katotohanan, ang tunay na kaligtasan ay nagpapatuloy sa paglago. Ito nga yung sinasabi ko po. Kasi nga dahil kasama mo ang Panginoon, yung liwanag na yan na nagpapakita, tatanggalin ko to. Tatanggalin ko yan. Kasi may liwanag, nakikita mo. Yun sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya po ini-encourage po namin kayong magbasa ng salita ng Diyos kasi hindi mo po pwedeng maharap niyo ang Panginoon dyan. Papakita, tanggalin. Hindi po pwede. Sa panahon ng lumantipan, pwede yun sa Diyos. Ngayon, hindi na. Sa pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan ng banal na Espiritu.
At yun, sa pamamagitan yun, lumalago tayo. Ang tunay na may kaligtasan, ang tunay na may Jesus, ang tunay na Kristiyano ay lumalago. Ano po sabi sa 2 Pedro 3:18? Sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Kapag lalo natin nakikilala si Jesus, lalo tayong nababago. Paano po natin makikilala si Jesus kung hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Kaya po mahalaga po yung nagbabasa ng salita ng Diyos. Siya po kasi yan. Yung kung ano ang Panginoon, siya po yan. Sabi po sa Juan po yan. And the Word become flesh. Isabihin yung salita ng Diyos, ipinapakita niya kung sino siya. Kaya nga po yung last message, di ba, paano tayo nag-worship? Kasi nga, kilala mo ang Diyos kung sino siya. Kaya pag ang kilala mo ang Diyos, na siyang bumabago sa iyo, nagpapalago sa iyo, at bilang isang tunay na Kristiyano, lalo kang nababago. Kasi kilala mo siya. At tuloy-tuloy yung nakikita mo kung ano yung layunin sa iyo ng Diyos. Alam mo, maraming tao ngayon, maging even Christian, tanongin mo, anong layunin mo sa buhay mo? Magtrabaho, kumain, magpaganda, magpagwapo, magpalaki ng katawan. Nakita niyo? Asan ang layunin ng Diyos? Kaya nga sabi nga ng Panginoon, everything you do it for the glory of God. Ano man ang gawin nyo ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. Naniniwala ba kayo na ang layunin ng Diyos sa inyo ay ipakita ang kamangamanghang bagay na ginagawa sa iyo ng Diyos? Kaya pag nababago ka, naluluwalhati ang Diyos eh. Kapag nababago ka, maraming tao nagpapasalamat. Bakit? Kung di ka maganda ugali mo, magpapasalamat ba yung kapitbahay mo? Baka sabihin pa, sana mamatay na yan. Kasi ang sama na ugali, pasaway sa lugar namin yan. Pero kung ikaw ay mabuti, pero ikaw ay nagpapakita ng kabanalan, kabutihan ng Diyos, maraming nagpapasalamat, ay salamat sa iyo, Juan. Bakit? Nasa iyo tunay na Diyos dahil isa kang blessing dito sa lugar natin. Ha? Kasi yun ang gusto ng Diyos, may paglago. Ang tamang tugon sa tunay na kaligtasan ay ganap na pagpapasakop sa buhay natin kay Jesus. Nagpapasakop ba tayo talaga? O baka naman, sakup-sakupan lang. Pag may hihingin tayo, Lord, lapit. Pero pag wala na naman. At sabi dito, nangangailangan ito ng kompletong kooperasyon sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakikipag-cooperate ka ba sa pagbabago sa iyo ng Diyos? Kasi tayo gustong baguhin ng Diyos, pero gusto tayong lumago ng Panginoon, pero hindi tayo nakikipag-cooperate. Sabi ni Lord, every Sunday, kailangan simba ka, mag-church ka, kasi yan, inutos ko yan. Walang option yan. Lord, ang lamig, sarap matulog, saka na lang, sa susunod. Sabi ni Lord, magbasa ka ng salita. Busy ako, Lord. Hindi tayo nakikipag-cooperate. Ayaw natin ang kooperasyon sa Diyos. Pero pag tayo may hinihiling, pero pag tayo may gustong kunin sa Panginoon, hindi pa tayo talagang gustong-gusto natin. Pero pag naibigay na, wala na. Hindi po natin kayang linlangin ng Diyos. Ang tunay na Kristiyano, ang tunay na pananampalataya, may pananampalataya. Kahit hindi ibinibigay sa iyo ni Lord yung hinihiling mo, sasambahin mo siya, mananampalataya ka sa Kanya sapagkat alam mo na naranasan mo yung tunay na kaligtasan sa buhay mo. Amen? Yun ang tunay na Kristiyano. Hindi yung porket binibigay lang sa iyo yung pangangailangan. Lord, binigay mo, salamat. Pag hindi binibigay, Lord, ayoko na sa iyo. Hindi mo naman binibigay yung gusto. Ha? Ang tunay na Kristiyano, sabi nga, idagdagan yung pagtitiis. Kasi kung alam mo, yung tunay na Kristiyano, yung tunay na nagbigay sa'yo ng kaligtasan, ay higit pa sa kayamanan ng mundong ito ang kaya ibigay sa'yo, hindi mo ba siya sasambahin? Hindi ka ba magpapalago sa Kanya? Hindi ka ba magpapaalaga sa Kanya? Susunod sa Kanya? Bakit? Kasi may resulta ang tunay na kaligtasan. Sabi sa 2 Pedro 1:8-9, sapagkat kung ang katangiang ito'y nasa inyo, alin, katangian bilang isang tunay na Kristiyano, bilang naranasan ng Panginoon yung tunay na kaligtasan, sabi, lumalago, magiging makabuluhan at kapakipakinabang ang pagkakilala nyo sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang mga nagkukulang sa mga katangiang ito bulag sa katotohanan. Nakalimutan na nilang nilinis na sila ng Diyos sa dati nilang mga kasalanan. Ang liwanag. Ang tunay na Kristiyano, yung tunay na karanas ng tunay na kaligtasan, lumalago.
tingnan natin yung sarili natin. For how many years to be claimed to be Christian, pero walang paglago. Hanggang ngayon, gatas pa rin. Sabi ni Apostol Paul, dapat kardina, kinakain nyo, pero bakit gatas pa rin? Yun po nakakalungkot. Baka sabihin nyo sa akin, napaka-bold ko, pero yun po ang sinasabi ng Diyos. Kung alam mo, malapit na dumating ang Panginoon at sinasabi ng kaaway, ididisiplina, okay lang ganyan pagiging Kristiyano. Yan ang gusto ng kaaway, to deceive you, upang malinlang ako, upang sa pagdating na ating Panginoon sa Kristo, ay, napag-iwanan ako. Bakit? Akala ko kasi ligtas ako. Akala ko kasi tunay na Kristiyano ako, hindi pala. Kasi bakit? Nagiging makabuluhan. Tingnan yung sarili natin. Makabuluhan ba yung buhay natin ngayon? O isa pa rin tayong pasaway? Isa pa rin tayong kinalulungkot na ating kapitbahay, ng ating kapwa? Hindi tayo nagiging pagpapala at kapakipakinabang ang pagkakilala. Nagiging blessing ba yung pagkakilala natin sa Panginoon? O parang burden, bigat? Ang bigat, Lord. Kasi pag naranasan mo ang tunay na kaligtasan, ang kabigatan, papalitan niya ng kapahingahan. Amen? Yung pag-aalala, papalitan niya ng alin? Solusyon at kagalakan sa buhay. Yung bigyan ka lang ng buhay na walang hanggan, hindi ka pa magiging masaya pa. Bakit? Kasi walang hanggang kaparusahan dapat tayo eh. Pero dahil naranasan mo ang tunay na kaligtasan, hindi pwede hindi kang ngingiti. Kahit walang laman ng bulsa mo, ngingiti ka. Bakit? Higit pa sa yaman ang kaligtasan ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen? Sino may mga bulagang sa katotohanan? Ito yung sabi dito, nilinis tayo ng Diyos pero bakit nagpapakarumi pa tayo? Ito yung bulag sa katotohanan. Paulit-ulit na lang. Hindi ko kaya. Talaga, hindi mo nga kaya. Kaya nga, tignan mo, tunay mo ba naranasan yung kaligtasan eh? Baka hindi. Kasi kung tunay mo naranasan yung kaligtasan, malinis ka na. Yun naniniwala ng nilinis ka na ng Panginoon. Amen. O bakit ka pa babalik sa putik? Pag nilinis ka na ng Panginoon, nilinis ka na. Kung pinatawad ka ng Panginoon, pinatawad ka na. Ang tanong, hanggang ngayon, ginagawa mo pa rin. Hanggang ngayon, yung dumi nandun pa rin. Hindi ko po sinasabi dito magiging perpekto kayo. Ang sinasabi ko dito, yung kakayahan ng Diyos, yung resulta ng tunay na kaligtasan, dapat nakikita. Dapat na ipapamuhay. Ako, hindi ko po sinasabing perpekto ako. Pero sa awat biyaya ng Diyos, yung dati kong pagkatao, medyo malayo-layo na. Kaya nga po, natutuwa din po yung pamilya. Kasi bakit? Kasi po yung dati kong buhay, hindi talagang ayaw, lalo misis ko. Kaya nga kung wala ang Diyos sa buhay namin, matagal namin hiwalay ng asawa ko. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil ito'y resulta ng tunay na kaligtasan na naranasan ko, naranasan ng asawa ko, ibig sabihin, ito ang nagbibigay sa amin na lalong pagkakilala sa Panginoon upang anumang bagay ay hindi kami magkulang, kundi magkaroon kami ng kasapatan sa pamamagitan ng buhayan Diyos sa buhay namin. Amen? Kung alam mo buhay ang Diyos sa'yo, alam mo yung kaligtasan na natanggap mo mula sa Kanya, hindi ko po sinabing huwag kayong malungkot. Di pa kaya nyo naman gawin eh. Hindi nyo naman napapansin ako, masayahin akong tao. Bakit? Pag pinag-uusapan namin ni Nelson yung kaligtasan, nagagalak ako. Bakit? Kasi hindi na ako natatakot. Kasi ang takot, hindi galing sa Diyos yan. Di ba sabi ng Panginoon sa Kanyang salita, hindi kayo binigyan ng takot, kundi ng kapangyarihan para to overcome all fears. Anong fears mo sa buhay mo? Ibigay mo sa Panginoon. Sabi sa Mateo 6:33. Di ba? Unang yung hanapin ang kaharian ng Diyos at Kanyang katuwiran, righteousness, and all things will be added unto you. Bagay na mahirap. Lord, totoo ba? Totoo. Kasi marami pong nakaranas. Sinaranasan nila ang tunay na kaligtasan mula sa Diyos. Hindi po yung sabi-sabi ko lang. Kasi marami pong nagpatotoo. Marami nagpahayag mula nung Biblia pa lang. Okay? Ang resulta ng tunay na kaligtasan, ano ba yung resulta nito? Hindi matitisod. Ito po isa pang napakagandang tatakil natin. Pangalawang Pedro 1:10-11. Kaya, minamahal ko mga kapatid kay Kristo. Pagsikapin niyong mapatunayan, ayan, kailangan tunay na Kristiyano na ang mga tinawag nga kayo at pinili ng Diyos. Kailangan niyong mapatunayan. Hindi sabi-sabi lang. Hindi lang, okay, Christian ako. Hindi ganun.
Sabi dito, sapagkat kung gagawin nyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod, kundi buong galak kayong tatanggapin sa walang hanggang katapusang pagkaharian ng Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Di ba? Lahat tayo hindi pwede hindi matitisod. Sa akin, matitisod kayo. Maaaring, si Pastor, ba't ganyan ang ugali niya? Magagalitin, lagi sumisigaw. Ha? Sa kapwa nyo mananampalataya. Ba't kayo, kala mo yun? Kusano ba yun? Kaya puputa-puta pa dito. Wala naman. Anong nangyari? Nadadala kayo pababa. Kaya ayaw nga ng Panginoon. Diba sabi sa ituon ninyo ang inyong paningin sa sandigan. Kompleto ang Panginoong Jesucristo. Kaya pagbuhay ang kaligtasan mo galing sa Panginoon, ituon mo sa Kanya. Kasi siya yung perpekto. Siya yung hindi nagkakasala. Siya yung pinanggalingan ng tunay na kaligtasan. Huwag sa akin, huwag dito sa nakapaligid sa iyo. Kaya ano man nangyayari sa paligid mo kay Pastor, bakit tuloy ka lang kay Lord? Bakit? Siya yung nagbigay ng kaligtasan. Naranasan mo yung tunay na kaligtasan. Hindi ako, hindi yung kapwa mo, kundi si Jesus. Kaya ano man ang nangyayari, Lord, tuloy lang ako. Kasi nga darating yung panahon na harap tayo sa Diyos. O harap ako sa Panginoon, kasama ko si Pastor. Bakit? Hindi ganon. Harap ka sa Panginoon, ikaw lang. Hindi ba may backup ka? Hindi dahil, Lord, kasi ito, gumawa sa akin ng ano. Hindi ganon. Kaya nga, pag mayroon kang tunay at ang resulta ng tunay na kaligtasan, ano man ang mangyari sa paligid mo, Lord, basta tayo. Maganda. Ganon. Kasi kung pupunta ka na naman sa ibang church, sa ibang na namang pastor, makikita mo may mali na naman, punta ka na naman. Hindi, ang iyong kaligtasan, hindi sa tao. Kaya ang sabi ng Panginoon, yung security mo, seguridad mo, huwag mo ilagay sa pera, sa kayaman o sa tao. Bakit? Lahat yan mawawala. Pero sa Lord, hindi mawawala, magpakailanman. Kaya, pag tunay yung kaligtasan mo, yung si Jesus, wala yung tao-tao na yan. Kasi kapwa din natin nagkakamali, may kahinaan. Ang mahalaga si Lord na nagbigay sa iyo ng kaligtasan. Hindi naman ako nagbigay sa inyo, hindi naman yung katabi nyo eh. Si Lord, kaya dapat tayo nakatutok. At maging matatag tayo na may buong pananampalataya. Ang resulta ng tunay na kaligtasan ay may gantimpala mula sa... maganda sa Panginoon eh. Pag tayo ay tunay na Kristiyano, may gantimpala tayo. Ang sabi dito, 2 Timoteo 4:8. At ngayon inilaan ng Diyos sa akin na korona ng katwiran. May inilaan sa iyo. Ano yung katuwiran na yon? Yun yung righteousness. Ang lahat ng sumusunod. Sabi nga dito, ibibigay ito sa akin na makatarungan ang Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, makatarungan ng Diyos. Hindi mo pwedeng dayain. Dito sa atin, yung mga judge natin, pwede natin suhulan. O, baka pwede naman. Si Lord, hindi. Ang kanyang pagiging judge, lagi nakatabi ito sa righteous. Makatarungan at righteous. Ay sabihin, siya ay humuhusga sa pamamagitan ng kanyang pagiging matuwid na Diyos. Kaya pag sabi dito, Panginoon, makatarang Panginoon sa araw ng paghukom niya at hindi lamang ako bibigyan, kundi maging ang lahat na nananabik sa pagbabalik niya. Lahat ng sumusunod, lahat ng tunay na Kristiyano, lahat yung nakaranas ng tunay na kaligtasan ng ating Panginoon Jesus, yun ang bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya pag binasa mo ang Bible din, yung mananatiling matatag hanggang wakas at tapat, siya yung alin? Makakapiling ng Panginoon. Kaya wag mong sabihin, wag mong dayaan ang sarili mo, I'm Christian. Hindi pwede ako humusga sa inyo. Ang Diyos lang ang pwede. Pero pinapaalalahanan tayo ng Diyos kasi yung disciples ng kaaway, meron yung peke. Peke ba akong Kristiyano? Bakit? Kasi darating yung panahon, haharap tayong lahat sa Panginoon. Tunay ba tayo nananabik sa Kanyang pagbabalik? Tunay ba tayong, Lord, handa ako dahil alin? Ano man bakit? Bakit masasabing handa ka? Kasi sinabihan ka ng Panginoon, well done my son and daughter, my good and faithful servant. Grabe, no? Sabihin sa iyo ng Diyos yun, well done my son and daughter, my good and faithful servant. Hindi ka sasabihin ng Diyos, hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Doon ka. Huwag sanang ganun. I pray na lahat tayong narito. Lahat pa na ibibigay sa atin ng Panginoon na kaluluwa. Sabihan tayo ng Panginoon, well done, my son and daughter, my good and faithful servant. Hindi tayo itatakwil. Bakit? Kasi nga tunay kang Kristiyano. Sa huli po natin verse, ibigay po natin to. Kasi alam niyo po, mga hindi nagiging na-claim nilang tunay na Kristiyano sila. Kasi hanggang ngayon,
sila pa rin na nasusunod sa sarili nila, hindi ang Diyos. Ano pa sinabi sa Galatians 2:20? Namatay akong kasama ni Kristo sa krus, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ang buhay ko ngayon ay ayon na sa aking pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay para sa akin. Ganun po kaya tayo? Masasabi pa kaya natin, hindi na ako nabubuhay para sa sarili ko. Hindi na ako yung tao noon na nabubuhay pa sa aking mga ginagawa. Yung nakaraan kong ginagawa, hindi na, past na yan. At ngayon ako'y nagpapabago sa Panginoon na. At siya na yung nabubuhay na, siya na yung Diyos ko. Ano ba madalas nagiging problema naman kahit even Christian? Nagiging Diyos yung sarili nila. Hindi nila namamalayan. Pag sinunod mo ang sarili mo, higit sa Diyos, Diyos-Diyosan na yon. Ay, ganun ang Panginoon eh. Dito sa mundo, napakaraming Diyos-Diyosan. At isa na ron, yung pandaraya ng kaaway. Kristiyano ka, pero hindi nakikita. Yung na-experience mo ba talaga yung tunay na karanasan mo sa tunay na kaligtasan ang ating Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya bilang isang tunay na Kristiyano, dapat naranasan mo talaga. Kaya naalala ko noon sa encounter, yung nakaranas na encounter. Diba? Ayaw na lumabas eh, na encounter. Ang gaang talaga. Bakit? Nakatagpo daw nila si Jesus. Kaya nga ang mga Israelita noon, nung palabas sa Ehipto, ay payagan ng paraon eh. Kasi tatagpuin nila ang Panginoon eh. Kasi hindi pwede naranasan mo ang Panginoon nang walang mangyayari sa buhay mo. Lahat ng nakaranas ng totoo hindi peke, hindi pwedeng walang pagbabago mangyayari sa buhay mo. Hindi pwede. Kasi yun ang unang dahilan kung bakit pumarito ang Panginoon. Hindi para pahirapan ka, kundi maranasan mo na may Diyos na buhay na kaya kang iligtas sa lahat ng oras at pagkakataon. Amen? Amen. Let us pray. Bago natin close your eyes, manalangin tayo. At sa panalangin ito, magkaroon tayo ng personal na prayer. Hindi po ako nagkukondem kasi mensahe po ito ng Diyos. Nung ito po'y ginagawa ko, Lord, ano yung mensahe na pwede nyo ibigay na talagang mapapakinabangan, lalong-lalo sinasabi niyo po, marami ng sign o marami ng mga bagay na malapit na kayong dumating. At isinarito, Lord, huwag kaming palinlang sa kaaway. Kasi nungalingan niya. Salamat po, Panginoon. Everybody close your eyes. Maging personal na panalangin mo to. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ka namin kayang dayain, Panginoon. Hindi namin kayang itago ang lahat ng ginagawa namin, iniisip namin. Mga sinabi niyo nga po, maging bilang ng buhok namin. Alam niyo po yan. Yung kapangyarihan, Lord, hindi namin kayang pantayan o sino man dito sa mundong ito. Pinapakita niyo lamang na isa kayong tunay na Diyos. Lord, sa oras na ito, Panginoon, kausapin niyo po kami. Ipakita niyo pa kung nanaisin niyo, Panginoon. Ano yung mga bagay pa na hanggang ngayon, Panginoon, na nagiging hadlang kung bakit, Lord, hindi namin masabi boldly, tunay akong Kristiyano. Tunay akong tapat na lingkod ng Panginoon. May pumipigil. Kung hanggang ngayon may pinapakita sa iyong Panginoon, anak, tanggalin mo na yan. Anak, isuko mo na yan. Anak, sumunod ka. Pagtiwala ka. Lord, walang imposible sa iyo. Kahit napakasamang tao, kaya mo maging mabuti dahil kayo'y mabuting Diyos, Panginoon. Walang marumi sa inyo. Pag dinala na sa inyo, kaya nyo maging malinis ito. Sapagkat malinis kayong Diyos. Righteous kayo, Panginoon. Kaya narito kami lahat, Panginoon. Saliksikin niyo po ang aming buhay, ang aming puso, maging aming kaisipan, yung thoughts namin na binabato ng kaaway. Lord, sa pagkakataong ito, kayo na ang mamuno, Panginoon. Nakiki-offer it kami ngayon, Panginoon. Malaya namin ibinibigay sa inyo ang buhay namin. Ayaw namin maging madaya, Panginoon. Ayaw namin peke, Panginoon. Pag peke, hindi maganda, Panginoon. Sapagkat kayo ay totoong Diyos. Hindi kayo nagbabago. At lahat ng pangako nyo ay tunay na mapangahawakan namin. Kaya sa oras na ito, Panginoon,
muli namin inaanyayahan kayo sa aming buhay bilang tunay na Panginoon at tagapagligtas. At tunay na maranasan namin yung kaligtasang ito ang aming Panginoon Kristo na talagang nakikita sa aming pamumuhay. Hindi balat kayo, hindi peke, Panginoon. Hindi lamang sa salita, hindi lamang nakikita kami every Sunday na sumisimba, kundi Lord, mas malalim pa. Yung malalim na pagkakilala naman sa inyo sapagkat sinabi niyo, magpatuloy kami sa paglago, sa pagkakilala sa inyo. Sapagkat sa pagkakilala niyo yan, patuloy din kami binabago ng iyong kapangyarihan. Lord, hindi namin kayang gumawa na pagbabago sa buhay namin unless sasamahan mo kami, tutulungan mo kami. At sa oras na ito, kayo po ang kailangan namin. Wala dito sa mundong ito, wala sa yaman, wala sa katanyagan, wala sa kapangyarihan, kundi sa inyong pagpapakumbaba sa inyong harapan. Ay Lord, narito kami lahat. Nagpapakumbaba, handang magpabago at patuloy na magpabago. Higit sa lahat, handang angkinin ang iyong kapangyarihan ng kaligtasan, ang aming Panginoon, na tunay na nagbigay ng buhay na walang hanggan at kaligtasan para sa aming lahat. Lord, salamat po Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon sa pagkakataon.